Itinalaga po ni Vice President Sara Duterte ang kanyang sarili bilang designated survivor. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Pero ano nga ba talaga ang totoong dahilan kung bakit po siya hindi dadalo dito sa pangatlong SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Kayo mga kababayan, kung may alam po kayong dahilan kung bakit hindi siya dadalo, paki-comment naman po sa ating comment section. Pero bago tayo magpatuloy, ako'y makikiusap na naman muli sa mga bago at hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel. Please naman, pasubscribe naman at huwag nyo naman po sanang kalimutang i-like yung ating video. Maraming salamat po. Medyo naging malungkot ang araw na ito. Malungkot po ang mga lumabas na balita ngayon. Ngayong araw po na ito ay pumanaw na po itong batikan na sports journalist na si Chino Trinidad sa edad na 56 yata. At sa araw ding ito ay tinangkapong ipagurgor or gurgurin itong si Donald Trump. Siya po yung dating presidente na pero kasalukuyan tumatakbo na naman po siya sa pagkapangulo. Habang nagsasalita po siya sa entablado doon sa isang campaign rally, may biglang umalingaw-ngaw na putok at maswerte siya at sa tainga lamang po siya tinamaan. At ang nakakapagpainit ng ulo namang balita, ito pong si Alice Guo, yung dating mayor sa Banban. Dating mayor dahil suspendido na po hindi na po yata matagpuan. Nagtago na rin kagaya po ni Kibuloy. Alam niyo mga kababayan, ito pong naging pahayag ni VP Sara Duterte na hindi daw po siya dadalo sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ay umani po ng samut-saring mga reaksyon mula po sa Kongreso at saka sa Senado, mga senador at mga kongresista natin. Ang sabi ng iba, parang nagbabanta daw itong si VP Sara. Ang sabi naman ng iba, wag na lang daw pansinin dahil yan naman parang nagjo-joke lang daw. Parang ang tatay niya, ano tawag doon? Jokolero ba ang tawag doon? Basta mahilig mag-joke. Yan ang tawag, hindi ko, joker, yun. Mali pala, hindi pala jokolero. Ang totoo niyan, may mga nagpahayag na rin na mga dating vice president at ilang individual, mga senador na hindi makakadalo doon sa SONA. At isa nga po rito ay ito pong si Senator Bato de la Rosa. Alam nyo, natawa ako nung mabasa ko yung post na hindi daw po siya attend sa SONA dahil masakit ang kanyang tuhod. Ano ba naman si Senator de la Rosa, Anong petsa ngayon? 13 yata. Sa 22 pa yung SONA. Ibig sabihin po ba, hindi na po ba gagaling yung sakit sa tuhod po ninyo, Senator? Abay, magpagaling po kayo para maka-attend naman kayo dito. Isang napaka-importanting event po ito. Taon-taon po na ginagawa po itong SONA ng ating presidente na dapat marinig natin kung ano po itong kanyang mga isasabihin, mga ire-report sa bayan. Dapat po itong mga matataas na nasa gobyerno natin, nandun po kayo para tunghayan, saksihan at mapakinggan ang report ng ating Pangulo. Naisip ko tuloy, baka kaya ayaw dumalo nitong mga kumukontra sa administrasyon dahil ay sigurado maboboljak sila doon. Dahil ayaw nilang marinig ang mga magagandang accomplishment ng ating administrasyon. Ayaw nila mapakinggan ng personal. Kaya, pero maniwala kayo sa akin. Pagtayo ni PBBM sa entablado, sigurado yan. Nakamonitor na mga ito. 100% nakamonitor na yung mga yan. At anong gagawin? Makikinig. Pakikinggan. At maghahanap ng butas para makasilip. Bubutasan, sisilipan. Yan, para makagawa ng isyo. Yan yan ang gawain ng mga kumukontra kay PBBM. Wala silang gagawing maganda kundi maghanap ng ikasisira ng ating Pangulo. Ayaw nilang marinig ng personal. Mapapahiya talaga sila. Lalong-lalo na po yung laging kontra. Wag na lang pong pumunta.
tamang desisyon po ninyo na wag na lang kayong dumalo dahil siguradong mamumutla po kayo pag narinig po ninyo at nag-report na ang ating Pangulo ng kanyang mga ginawa at mga plataforma pang gagawin sa mga susunod na taon, ay sigurado po mapapahiya lang po kayo. Ngayon naman mga kababayan, siguro nakapag-isip na kayo. Mayroon na po ba kayo naisip na dahilan kung bakit ayaw pong mag-attend or dumalo itong si Vice President Sara Duterte sa SONA? Nangyari na po kasi ito isang beses. Yung unang SONA yata ni Pangulong Bongbong Marcos na may nagtanong sa kanya. Ay, teka muna. Pakinggan na lang natin. Pakinggan natin. Ma'am, Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president. While I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that the speech was composed. And as a cabinet secretary, and one who is the other half of the unit team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Ayan. Nakita po ninyo, nagkanda bulul-bulul na siya. Yan ang mangyayari pag ikaw ay nandoon at hindi ka naka-pay attention, ay sigurado pag tinanong ka, hindi mo alam ang isasagot mo. Ito ang iniisip ko tuloy na baka yan ang dahilan bakit ayaw niya pumunta doon. At siguradong hindi siya makakaligtas eh. Hindi siya makakaligtas dahil pagkatapos sa SONA, baka may magtanong na naman ng ganito, mahirapan na naman siyang sagutin. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood.